Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel guys again. It's me, Crazy Tess. So, kumusta na kayong lahat? Yung mga gold hunters natin dyan, mga gold investors, mga naghahanap or mga gustong mag-reseller ng gold. Ayan, welcome na welcome po kayo dito. Again, I talk about gold jewelries, lifestyle, and of course, mga tipid hacks sa pag-i-invest ng alahas. Sa video ito guys, masasagot yung mga tanong na okay pa bang magsimula this 2025 na mag-invest sa gold? Hindi ba parang hindi na ang lahat kasi nga mahal na siya? Or bakit kaya maraming mga tao ngayon na nagsasabi na hindi na rin magandang investment ng gold? And of course, magkakaroon din tayo ng throwback kung magkano nga ba yung tubo ng mga alahas na nabili ko last year. And kung gusto nyong malaman yung mga sagot sa tanong na yan, ayan guys, huwag kayong aalis. So let's get into the video, everyone! Okay, so ito na nga, yung number one question na nai-encounter ko sa ngayon. Hindi ba parang late nang mag-start ngayon sa pag-i-invest ng gold? Ayan guys, this 2025 or itong last part, mga October, November, December ng 2024 ay talaga namang sobrang tumaas ang value ng ating mga gintong alahas, lalong-lalo na sa world market. So, yan guys, no, ang mahal nga talaga ngayon ng per gram ng gold, lalong-lalo na sa mga per piece. So, balik tayo dun sa question, okay pa ba mag-start? Ayan. In my opinion guys, yes, okay pa rin mag-start kasi tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtaas niyan. Yun nga lang, naabutan nyo na nga talaga yung mahal na per gramo ng gold. So, unlike dati, meron pang 2.5, ayan, meron pang yung pinakaunang-una na mga nakikita ko is meron pa nga silang 1.8 per gram. Pero ngayon guys, ang update sa gold, kung alam nyo na ba kung magkano, ay 4,180 pesos para sa mga subasta. Yung nakikita ko dyan ha sa online, may 4,200 hanggang 4,300, depende yun sa alahas. Pero pagdating naman sa mga brand new, dun na talaga ang mahal na guys. Sa 18K, ayan, 18K ay 4,450 pesos, pataas na yan. Regular pa lang po yun. So, nakadepende yon sa klase ng alahas, kung SPL, BSPL, mga branded ba yan na mga alahas, or yung mga parang copy, mirror copy sila. Ang pinakamahal ngayon na nakikita ko ay yung Japan at saka yung Hong Kong setting. Okay, sagutin naman natin yung tanong na bakit nga ba ang dami ngayong parang ayaw na mag-invest sa gold kasi wala nga daw kwenta. Ayun, yun yung pinakaunang rason. Kasi mali sila ng diskarte. Una, yun nga, sinasanla nila agad. And then, pangalawa, ang binibili nila mostly ay mga lightweight na mga alahas na napakadaling mapigtas, napakadaling masira. And of course, mababa yung value ng item nila, nung alahas nila kasi pangit na siya, deformed na siya, hindi na siya maganda. Kaya mas maganda pa rin talaga kung meron kayong budget, bumili kayo ng mga quality na alahas, yung mga makapal-kapal. So, kung pwede lang more than 1 gram. Pero kung ang kaya lang talaga ng budget natin is less than 1 gram, diba, why not? Coconut. So, okay pa rin yun. Kesa naman sa ibili natin ng mga fake na mga alahas na napakamahal at hindi pa siya gold. O, diba? So, mas okay pa rin talaga sa alahas. Yun yung pinakaunang rason. Mali sila ng diskarte, sinasanglagad, ayun, nagde-devaluate. At bumibili sila ng mga alahas na hindi talaga quality. Of course, kapag ibebenta nila yun sa tao, automatic scrap. Scrap ang category ng kanilang alahas. Nasagot na natin yung dalawang tanong. Yung okay pa rin ba mag-start ngayong 2025? Yes, okay na okay. And then pangalawa, bakit parang maraming nagsasabi ngayon na hindi na maganda? It's because hindi sila makapag-antay, mali sila ng diskarte. And yun nga, parang mistake kasi yung iniisip ng mga tao na pagkabili mo, mas mahal mo siya babenta, which is very wrong. Ayan. Kikita lang kayo agad guys sa alahas kung iba-buy and sell nyo siya kapag binili mo siya sa gantong halaga and then ibebenta mo sa ibang tao ng mas mahal na halaga. So, wag sa pawn shop kasi business din ang mga pawn shop. Ayan. Kumustahin natin or mag-throwback tayo dun sa mga presyo ng gold dati. So, meron ako dito guys, resibo. Ayan, ang date nito is 6/18/24. So, June. January, February, March, April, May, June. Ayan, June 18, 2024. Ayan, bumili ako dyan sa may farmers din sa isang suki ko dyan. Ayan, kila Ma'am Michelle. And
necklace na Monaco. Ayan. So, nandito pa sa akin yung Monaco na ito. Ito siya. This one. Ito siya, guys. Ayan. So, this one is Monaco. And 20 inches ito kung hindi ako nagkakamali. 20 inches siya at meron siyang timbang na 29.1 grams. Ayan. Ang ganda nito. Super brand new condition. Ayan, wala kang makikitang kahit na anong sira. Ayan, napakaganda. And nabili ko lang siya as subasta. Pero brand new condition kahit yung kulay para siyang 21K. So, meron siyang 21.9 grams and nabili ko siya sa ganitong halaga. Wait, ayan. Ito siya, guys. Nabili ko lang tong Monaco na to ng 3,573 pesos per gram. 3,573 pesos per gram lang siya, guys. Ayan. Ang ganda-ganda nito. Ayan. Imagine mo, 3,573 lang nung mga panahon na yun. Sobrang baba. Shit, ganito yung kanyang itsura. And this one is 20 inches. O, diba? Lakas makasyala. Ito, binili ko to para sa husband ko. Pero, ewan ko sa kanya. Hindi niya, nung una, gustong-gusto niya. Pero, nung latter part, parang nagsawa na siya. Hindi na niya masyadong sinusuot. Actually, hindi na nga niya talaga sinusuot. Hindi lang masyado. Hindi na talaga niya sinusuot. So, ganyan siya, guys, kapag nakasuot. Imagine mo kung gaano kalaki. Magkano na yung ngayon yung gold, diba? Sa brand new is, sa supplier natin, 4,450 starting price pa lang yun. Depende sa klase. Yung, kung mga regular, mga alahas lang na parang walang brand, yung ganun, yung mga regular, alam nyo yun, simple lang. So, yun ay nag-range ng 4,450. Iba pa yung mga Hong Kong setting. So, imagine na lang natin, kung ito ibebenta ko, halimbawa lang halimbawa, ito, ibebenta ko ng 4,000 per gram. Example lang yun, guys, ha. So, kung 4,000 times 29.1 equals, ayan, magiging 116,000 na siya. 116,400. Ayan. So, from 104,000, kung ibenta ko siya ng 4,000 per gram, 116,000 pesos. But of course, hindi ako papayag na 4,000 per gram lang to, diba? Kasi brand new condition siya, ayan, okay na okay, halos hindi nasusuot. Kaya, yun nga, sabi ko sa inyo, magandang mag-invest sa gold. Kasi nakatago lang siya, pero kumikita. Ayan. Pero kung meron kang mas magandang pag-i-investan, like ibang business, mas okay yun kaysa sa gold. Kasi mas malaki yung kikitain mo doon. So, ayan guys, kaya masasabi ko lang talaga maganda mag-invest sa gold. So, ayan, i-share nyo naman dito sa comment section kung meron kayo mga investment na mga alahas na naging maganda na ngayon yung kinita ninyo or yung tubo niya. Ayan, naging okay ba? Or kung i-comment nyo din dito kung nalugi ba kayo. Ayan. I'm sure, mangilan-ilan lang siguro kung may magko-comment dyan sa baba, no, na nalugi sila. Ayan. So, i-comment ninyo. Ayan, guys, kung bago lang kayo dito at hindi pa kayo nakakapag-subscribe at same tayo ng mahilig sa alahas, ayan, mahilig mag-invest, mahilig mag-hunting ng mga gintong alahas, ayan, mag-subscribe ka na, pindutin mo lang yung subscribe button, and of course, pindutin mo din yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko. So, ayan, magpapaalam na muna ako, hanggang dito na lang ang video na ito, guys. I hope sana na-inspire kayo na mag-invest pa rin sa mga alahas, kaysa naman ibili natin, diba, ng mga mamahaling mga bags, ayan, kasi dito, kumikita naman yung pera natin. Ayan, guys, hanggang dito na lang ang video na to. Ayan, abangan nyo yung next na video ko. Goodbye everyone! Again, it's me, Crazy Tess.